Noong panahon ng malupit na pamamahala ng dinastiyang Ming, isang piling puwersa ang nabuo na kilala bilang Giniwei, ang Imperial Secret Guard. Ang unit na ito ay itinayo mula sa mga ulilang walang pamilya, pagkatapos ay sinanay mula pagkabata upang maging mga malupit na mamamatay tao. Sa paglipas ng mga taon, isa sa kanilang pinakamahuhusay na estudyante, si Qing Long, ay umangat sa ranggo at naging kanilang commander. Ipinagkatiwala sa kanya ang isang espesyal na kahon na naglalaman ng 14 na talam. Bawat isa ay may kanya-kanyang layunin. 8 para sa interogasyon, 5 para sa pagbitay, at ang huling sabit na nakalaan para sa pagkitaw ng sarili niyang buhay kung sakaling dumating ang oras. Sa ilalim ng pamumuno ni Qing Long, ang hukbo ay lumago at naging isang puwersang kinatatakutan sa buong lupain. Sa kasamaang palad, sa kamay ng mga tiwaling opisyal, ang dating tapat na unit na ito ay unti-unting naging kasangkapan ng terorismong pampulitika. Samantala, sa ibang bahagi ng imperyo, isang rebeldeng angkan ang naghihintay ng kanilang pagkakataon. Ito ay pinamunuan ng isang lalaking nagngangalang Prinsipe Qing, na minsang nabigo sa pagtatangkang ibagsak ang trono at hanggang ngayon ay may matinding sama ng loob. Bilang parusa, pinutol ang dalawa niyang binti. Gayunpaman, hindi kailanman nawala ang kanyang pagnanais na magrebelde. Ngayon, nakipag-alyansa siya sa punong ministro na si Jie Jingjong, isang tusong politiko na may sariling ambisyon na agawin ang kapangyarihan. Nang simulan ang kudeta, nagbigay si Prinsipe Qing ng isang huling misyon sa kanyang mahiwagang ampon na anak na babae, si Tuo Tuo. Upang selyuhan ang huling utos na ito, ginamit niya ang sarili niyang dugo bilang simbolo ng kanyang testamento. Pagbalik sa punong himpilan ng Giniwei, dumating si punong ministro Jingjong dala ang isang pekeng lihim na atas na di umano'y galing sa emperador. Dito, inutusan niya si Qing Long at ang kanyang mga tauhan na maghiwa-hiwalay at magsagawa ng isang espesyal na misyon. Ang kanilang gawain ay kunin ang isang mahiwagang kahon mula sa isa pang tagapayo ng imperyo na nagngangalang Xinyan. Nang gabing iyon, mabilis na kumilos si Qing Long. Hinati niya ang kanyang mga sundalo, at inatasan silang pangalagaan ang panlabas na hangganan habang siya ay pumasok ng mag-isa sa loob. Pagpasok niya sa bahay ni Xinyan, sinubukan niyang hilingin ang kahon ng mapayapa. Gayunpaman, tumanggi si Xinyan na ibigay ito at handang mamatay para protektahan ito. Upang makumplito ang kanyang misyon, kalaunan ay banihag ni Qing Long ang anak ni Xinyan na napilitan itong isuko ang kahon. Hindi sinasadyang nabuksan ang kahon, at tumambad ang isang bagay na mas mapanganib kaysa sa inaasahan. Ang selyo ng imperyo. Kung ang selyong ito ay mahuhulog sa mga kamay ni punong ministro Jingjong, magkakaroon siya ng ganap na kontrol sa mga batas ng bansa. Bago pa makapagdesisyon si Qing Long kung ano ang gagawin, isang biglaang pag-atake ang dumating mula sa labas at inagaw ang selyo. Nang sumugod si Qing Long upang habulin ito, isang malupit na tanawin ang kanyang nasaksihan. Ang lahat ng kanyang mga tauhan ay pinatay at ang iba pang mga commander ay dinalang bihag. Minamanipula sila para pagtaksilan ang isa't isa. At para sa mga tumanggi, iisa lamang ang kahihinatnan, kamatayan. Sa loob ng bilangguan, isa sa mga commander ng Genyo, si Xuan Wu, ay pumayag na ipagkanulo ang utos. Bilang isang kondisyon, sinabihan siyang patayin ang 2 pang commander. Matapos talunin ang isa sa kanila, nahirapan si Xuan Wu laban sa natitirang kasama, na determinado pa ring habulin ang punong ministro. Nang akmang kikilos na si Xuan Wu, biglang humampas sa kanyang mukha ang isang mahabang bandana, na sandaling nagpabulag sa kanya. Ang figure sa likod ng bandana ay si Tuo Tuo, ang ampon na anak ni Prinsipe Qing. Ang kanyang mga kasanayan ay nasa ibang antas, at madali niyang natalo ang commander na nasa harap niya. Ipinadala siya ng kanyang ama upang suportahan ang kudeta ni punong ministro Jingjong at ang kanyang partikular na misyon ay tumulong na paksain si Qing Long. Nang humingi ng patunay si Xuan Wu na siya nga ang tunay na anak ni Prinsipe Jing, ibinunyag lang ni Tuo Tuo ang kanyang dibdib, na nagpapakita ng tato na nagmamarka sa kanyang pagkakakilanlan. Samantala, si Qing Long, na malubhang nasugatan at tumatakbo, ay napagtanto na kailangan niya ng tulong. Naghanap siya ng isang grupo ng mga espesyalista sa mga bodyguard ng mga mangangalakal, umaasang maipupuslit nila siya palabas ng bansa upang makapagtago siya at makabangon. Nakakaakit tanggihan ang bayad na inialok niya, kaya pumayag silang samahan siya. Para maging kapanipaniwala ang kanilang pagtakas, nagbalat kayo sila bilang isang lalaking ikakasal at nagsagawa ng pekeng kasal kasama ang anak ng mangangalakal na si Xiao Hua. Tumungo sila sa pangunahing tarangkahan ng teritoryo ng Ming, isang lugar na mahigpit na binabantayan dahil si Qing Long ay naging isang lalaking pinaghahanap. Dahil sa karanasan at mabilis na pag-iisip ng mga mangangalakal, nakalusot sila sa mga sundalo ng walang anumang hinala. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang ginhawa. Kinabukasan, habang nagpapahinga habang naglalakbay, biglang sumulpat ang isang grupo ng mga tulisan sa bundok. Nagpakilala ang kanilang pinuno bilang ang hukom sa disyerto, at malinaw na plinano nilang pagnakawan ang grupo. Nagbago ang lahat ng mahinahong naglakad si Qing Long palapit sa kanila, buto ng manok ang gamit para takutin sila, pagkatapos ay ipinakita ang isang lumang gintong badge na ginua. Agad na nataranta ang mga bandido, humingi ng tawad, at nagtakbuhan sa takot.
Habang nagpapatuloy ang grupo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, muling dinatnan sila ng gulo. Natunton na sila ng hukbo ng hari, at lumabas na ang mga bandido kanina ay naglabas ng impormasyon. Habang sinusubukan nilang alisin ang isang natumbang puno mula sa kalsada, biglang naglunsad ng isang pag-atake ang mga sundalo. Pero inaasahan na ito ni Qinglong. Nanatili siyang kalmado at ipinaliwanag na siya ang orihinal na lumikha ng mismong pormasyon na ginagamit ng mga sundalo, na nagbigay daan sa kanya upang mabasa ang kanilang mga galaw at kontrahin ang lahat ng kanilang sinusubukan. Sinubukan ni Xiao Huan na tumulong, ngunit likas na ginamit ni Qinglong ang kanyang katawan bilang panangga at sandata, na nagbigay sa kanya ng nakakagulat na unang karanasan sa totoong labanan sa realidad ng kamatayan. Pagkatapos, mula sa isang kalapit na kabaong, isang mahiwagang mandirigma ang lumitaw. Inatake niya si Qinglong gamit ang matatalas na pamamaraan ng kuko, na napilitan si Qinglong na magdepensa. Matapos obserbahan ang kanyang gawi, binago ni Qinglong ang momentum at pinabagsak siya. Isang nakaligtas na sundalo ang sumuko at nagsiwalat ng isang mahalagang katotohanan. Ang pag-atake ay iniutos ni Suan Wu, isang commander ng Ginwei na naging traidor. Nabanggit din niya ang pangalang Tuo Tuo, bagamat kaunti lang ang alam niya tungkol dito. Nang mapagtanto kung sino ang kanilang sinamahan, nataranta ang mga bodyguard ng mga mangangalakal. Agad nilang kinansela ang kanilang kontrata, dahil sa pangambang para sa kanilang buhay. Mabilis na tumugon si Qinglong. Dinakip niya si Xiao Hua bilang bihag at inutusan ang ama nito na sumakay sa kabilang direksyon upang ilihis ang atensyon ng mga humahabol sa kanila. Nangako siyang ibabalik si Xiao Hua sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ng 2 araw na pagtawid sa malupit na disyerto, sa wakas ay nagpasya na silang magpahinga. Sinubukan ni Xiao Hua na tumakas, ngunit halos imposible ito dahil pinapanood ni Qinglong ang bawat galaw niya. Pagsapit ng gabi, sumapit ang pagod, at pareho silang nakatulog. Sa tahimik na sandaling ito nagsimulang lumambot ang kanilang relasyon at unti-unting naglaho ang distansya sa pagitan nila. Kinabukasan, narating ni Qinglong at Xiao Hua ang isang maliit na bayan sa disyerto na kilala bilang Wild Goose Gate. Iyon ang perpektong lugar para sa kanilang susunod na paglipat. Mabilis na bumuo ng plano si Qinglong. Hiniling niya kay Xiao Hua na magbalat kayo bilang kanya. At lumapit sa himpilan ng bantay habang ito ay palihim na pumasok sa bayan upang maarang ang isang lihim na mensahe para kay punong ministro Jingjong. Ikinagulat niya ang kanyang natuklasan. Plano ng punong ministro na ibenta ang 3 mahahalagang kondado sa isang lumang paksayon ng mga rebelde na dating dinurog ng imperyo. Kung matutuloy ang kasunduang ito, ilalagay nito sa panganib ang buong bansa. Nang mapagtanto kung gaano kadelikado ang sitwasyon, nagpasya si Xiao Hua na tumulong nang hindi nalalaman ni Qinglong. Nagbalat kayo siya bilang isang mahina at hindi nakakapinsalang babae, pagkatapos ay nagawang nakawin ang isang plaka ng pagkakakilanlan na pagmamayari ng angkan ni Prinsipe Qing. Isang bagay na magagamit nila sa pagpasok sa ibang pagkakataon. Mula sa malayo, pinagmasdan ni Qinglong ang kanyang mga galaw ng may lumalaking pag-aalala. May kung anong hindi ligtas sa kanyang mga kilos. Kasabay nito, napansin niya ang isang grupo ng mga bandidong Chino na nagmamasid sa lugar, malinaw na naghihintay ng tamang pagkakataon para makialam sa transaksyon. Para muling magayos at planuhin ang kanilang susunod na hakbang, sumilip sina Qinglong at Xiao Hua sa isang maliit na kainan. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Isang grupo ng mga bandido ang biglang pumasok, at sa pagkakataong ito sila ang tunay na hukom sa kanyang maalamat na grupo. Hindi sila ang mga impostor na nakilala nila kanina, kundi mga kilalang magnanakaw na kilala sa buong rehiyon. Ang kanilang target ay ang perang plinano ng angkan ni Prinsipe Qing na gamitin para sa ilegal na kasunduan sa kondado. Isang matinding away ang sumiklab sa pagitan ni Qinglong. Parehong mahusay ang 2 lalaki at niyanig ng kaguluhan ang buong lugar. Ngunit sa kalagitnaan nito, napagtanto ni Qinglong na ang mga motibo ni Judge ay kapareho ng sa kanya. Pareho nilang gustong sirain ang transaksyon sa magkaibang dahilan. Kailangang pigilan ni Qinglong ang isang sakuna sa politika, habang pera naman ang gusto ni Judge. Dahil sa pagkaunawang iyon, humingi sila ng tigil putukan at piniling magtulungan. Nang hamupa na ang lahat, sinabihan ni Qinglong si Xiao Hua na bumalik sa kanyang ama. Lalong magiging mapanganib ang misyong paparating, at gusto niya itong ilayo sa kapahamakan. Pero nagulat siya sa reaksyon nito. Mukha siyang nasaktan, halos mapagtaksilan, na para bang ang kanilang koneksyon ay lumago ng higit pa sa kanilang kasal sa entablado. Nang gabing iyon, sa pagsisikap na makatakas sa bigat ng lahat, uminom si Qinglong ng mag-isa. Halos wala siyang oras para linawin ang kanyang isipan nang biglang sumulpat si Tuo Tuo nang walang babala. Naglaban ang dalawa sa isang brutal at napakabilis na tunggalian na samurai sa lugar. Habang nag-aaway, may napansing kakaiba si Qinglong. Ang pamamaraan ni Tuo Tuo ay nagpamukhang kaya niyang gayahin ang sarili niya sa pamamagitan ng paghuhubad ng kanyang robo ng paisa-isa. Nakakapangilabot ang bilis niya, at kalaunan ay umatras si Qinglong para pag-isipang muli ang kanyang estratehiya. Kinabukasan, sa wakas ay naganap ang transaksyon sa plano. Dumating si punong ministro Jingjong kasama si Suan Wu upang makipagkita sa mga kinatawan mula sa isang maharlikang angkan ng mga Arabo.
Naroon din ang isang notaryo na nagbibigay diin sa lawak ng ilegal na pagbebentang ito. Tumaas ang tensyon nang lumitaw din ang mga kinatawan ng angkan ni Prinsipe Chings na hinihingi ang selyo ng imperyo bilang bahagi ng kasunduan. Natigilan ang punong ministro at agad na tumanggi. Bago pa man matuloy ang negosasyon, nagkagulo na ang lahat. Si Xuan Wu, na dapat sana'y tapat sa imperyo, ay biglang bumaling sa punong ministro. Siya ay sinuhulan ng paksayo ni Prinsipe Ching at pinatay ang punong ministro sa harap ng lahat. Sumabog ang kaguluhan sa buong silid. Sumunod ang mga pagsabog ng maglunsad si Judge at ang kanyang mga tauhan ng isang sorpresang pag-atake na armado ng makapangyarihang mga modernong armas na Sam-Iris sa larangan ng digmaan. Sa loob ng gusali, si Qing Long, na nagbabalak kayo bilang miyembro ng angkan ni Prinsipe Qing, ay biglang nagpakita ng kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang commander. Nilinaw niya na iisa lang ang layunin niya rito, ang magbigay ng hustisya kay Xuan Wu para sa kanyang pagtataksil. Ang sumunod ay isang matinding tunggalian sa pagitan ng dalawang dating magkapatid na magkaalyado. Mabilis, tactical, at pinasigla ng mga taon ng pinagsamang pagsasanay ang kanilang laban. Sa huli, nagawa ni Xuan Wu na makatakas sa pamamagitan ng paghagis ng Imperial Seal upang ilihis ang atensyon ni Qing Long bago ito nakawala. Samantala, natalo ni Judge at ng kanyang mga tauhan ang mga kinatawan ng angkan ni Prinsipe Qing. Mas lalong iginalang ni Judge si Qing Long nang mapagtanto niyang hindi kayamanan ang hangad niya, kundi katarungan. Bilang tanda ng katapatan, naghanda pa siya ng karwahe ng kabayo upang tulungan si Qing Long na tumakas. Ngunit nang dumating si Qing Long, isang nakapanlulumong tanawin ang sumalubong sa kanya. Hostage ni Tuo si Xiao Hua. Nagbanta siyang papatayin siya maliban kung ibibigay ni Qing Long ang selyong imperial. Dahil wala nang ibang pagpipilian, isinuko ni Qing Long ang selyo upang iligtas ang buhay ni Xiao Hua. Nasaksihan ng mga tauhan ni Judge ang komprontasyon at nagmadaling iulat ito. Di nagtagal pagkatapos, nakatanggap sila ng nakababahalang impormasyon mula sa mga espesyaliya sa loob ng teritoryo ni Prinsipe Qing. 10,000 sundalo ang naghahanda para sa isang ganap na kudeta. Nagsimulang kumalat ang takot sa buong lungsod. At sa sandaling iyon, tuluyang gumalaw ang konsensya ni Judge. Tumanggi siyang hayaang mahulog ang bansa sa mga kamay ng mga rebelde at piniling sumali sa laban. Pagbalik kay Qing Long, si Xiao Hua at ang kanyang ama ay nagtrabaho kasama ang mga bihasang mga ngalakal ng karaban. Magkasama silang bumuo ng plano para mahuli sina Xuan Wu at Tuo Tuo sa disyerto. Kinabukasan, hinikayat ni Qing Long si Tuo Tuo na habulin siya, habang si Xiao Hua ay nagbalat kayo bilang Qing Long upang ihiwalay si Tuo Tuo sa grupo ni Xuan Wu. Pagkatapos ay tinakpan ng mga traidor ang tanging landas sa isang makitid na daanan sa disyerto, na naghati sa mga tauhan ni Xuan Wu sa dalawang magkahiwalay na pangkat. Sa sangandaan, kung saan muntik nang magsama-sama ang dalawang grupo, nagpasabog si Qing Long. Ang pagsabog ay nagdulot ng kalituhan at takot, na naging dahilan upang hindi magkaputukan ang mga sundalong nagkawatak-watik ni Xuan Wu. Habang nagkakagulo ang kanilang mga puwersa, gamulong ang mga traidor ng mabibigat na bato pababa mula sa mga bangin, at pagkatapos ay sumugod. Natapos ang labanan ng talunin ni Qing Long si Xuan Wu magpakailanman. Pero walang oras para magpahinga. Nagmadaling umalis si Qing Long upang iligtas si Xiao Hua na tinutugis ni Tuo Tuo. Nang mapagtanto ni Tuo Tuo na siya ay nilinlang, sinubukan niyang patayin si Xiao Hua. Mabuti na lang at dumating si Judge sa tamang oras at inutusan si Xiao Hua na tumakbo. Humantong iyon sa isang matinding paghaharap sa pagitan ni na Judge at Tuo Tuo. Lumaban ng husto si Judge at pinakawalan pa niya ang kanyang signature boomerang blade technique, ngunit madali itong naiwasan. Nang humihina ang kanyang lakas, gumawa si Judge ng isang huling desperadong suntok. Nakalulungkot, sadyang napakalakas ng kalaban at napatay si Judge sa labanan. Kalaunan ay muling nakipagkita si Xiao Hua kay Qing Long at sinabi rito na nakaligtas ito dahil sa tulong ni Judge. Pero nang makita nilang may humahabol sa kanila, naging malinaw ang katotohanan. Nabuwal si Judge sa labanan. Dahil walang oras para magdalamhati, pinili ni Qing Long na manatili at harapin ang kalaban ng walang pakundangang laban. Habang nagmamadaling ibalik ni Xiao Hua ang selyong imperial sa palasyo, pinangunahan naman ni Qing Long ang isang makitid na espasyo kung saan malilimitahan ang kanyang mga galaw. Umasa siya sa isang maikling maliksi na espada habang si Tuo Tuo ay lumalaban ng may matinding lakas. Matindi ang naging sagupaan, sa isang punto, muntik nang mabaigo si Qing Long. Ngunit nagawa niyang ihagis ang isang malaking estatwa at magtago sa likod nito na nagbigay sa kanya ng pagkakataong sumugod. Nang subukan niya ulit ang parehong taktika, gumanti si Tuo Tuo sa pamamagitan ng paghagis ng sarili niyang estatwa na nagpabagsak kay Qing Long pabaliktad. Mabuti na lang at nakapaghanda siya ng patibong. Isang bungkus ng mga talong na nakatali sa isang bigan na kahoy ang nahulog kay Tuo Tuo na lalong nagpagalit sa kanya. Pagkatapos ay hinikayat siya ni Qing Long papasok sa isang saradong silid, umaasang makukulong siya sa loob. Ang plano ay nagbalik sa dati. Nakawala si Tuo Tuo at si Qing Long ay nalibing sa ilalim ng isang tumpok ng mga nahuhulog na estatwa. Ngunit naipit ang kanyang binti sa isang automatikong nagsasarang gate.
Parehong malubha ang sugat ng dalawang mandirigma sa puntong ito. Hinubad ni Tuo Tuo ang kanyang natitirang balabal at nagpatuloy sa pakikipaglaban gamit ang isang paa. Pinainit na ni Qinglong ang isang espada sa apoy, ginamit ito upang sirain ang natira sa kanyang patong-patong na kasuotan, kaya hindi na niya magamit ang mga ito sa labanan. Ngunit lalo lamang lumakas ang puot ni Tuo. Itinusok niya ang kanyang espada kay Qingwong. Pero ito mismo ang inaasahan niya. Mula pa sa simula, tanggap na ni Qinglong na ang pagpigil sa kanya ay maaaring ikakamatay niya. Sa 14 na espadang dala niya, isa lang ang laging para sa huling sakripisyo. Gamit ang huling talon na iyon, hinailan niya si Tuo Tuo palapit sa kanya at ikinulong siya sa lugar na iyon. Sabay na bumagsak ang dalawa, na nagtapos sa labanan sa isang gawa ng lubos na tungkulin at sakripisyo. Pagkalipas ng ilang araw, matagumpay na naibalik ni Xiao Hua ang selyong imperial na naglantad sa sabwatan ng angkan ni Prinsipe Qing. Nang malaman ang pagkamatay ni Tuo Tuo, pinili ng pinuno ng angkan na tahakin ang hindi inaasahang landas na siyang nagtapos sa kanilang paghihimagsik. Gayunpaman, nagtapos ang kwento sa isang hindi inaasahang pangyayari. Sa huling eksena, nakita ni Xiao Hua ang isang malayong figure na naglalakad sa abot tanaw dala ang isang pamilyar na kahon. Ang anino, ang paraan ng kanyang paggalaw, lahat ay kamukha ni Qinglong. Siya ba talaga iyon o isa lamang anino ng pag-asa na nananatili sa kanyang alaala? Nanatiling misteryo ang sagot. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.